inyong lahat, malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang inyong lingkod sa gabing ito. Ako po si Marina Malto ng Glory Tabernacle Healing and Deliverance Church. Ang address po namin ay 79-11 Caldwell Avenue, Middle Village, New York, 11379. Ang prayer line na pong ito sa Tagalog ay nagsisimula tuwing Martes, alas 8:30 ng gabi. At tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes naman sa wikang Ingles. Ang tanging layunin ng prayer line na ito ay walang iba, kundi itaas ang bawat kahilingan sa buhay sa pamamagitan ng mga panalangin. Hindi na mabilang ang mga panalangin dito na may kasagutan. Mayroon diyan na pinagaling ng kanilang mga sakit, mga pinalaya sa bigat ng kanilang dinadalang hinagpis, at mga trabahong binuksan ng Panginoon at marami pang iba. Walang hangad ang prayer line na ito na hipuin ng Diyos ang bawat isa sa atin sa gabing ito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa gabing ito. At ibig ko pong ulitin sa inyo na ito po ang Glory Tabernacle at katuwang ng Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay naka-record ng sa buong mundo. At tatawagin ko na po ang ating pastor upang magbukas ng panalangin. Pastor Mel. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Pastor Mel na magbubungad ng panalangin sa gabing ito. Aming Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan na pinagkalooban mo kami ngayong gabi ng pagkakataon na mabigyan ka namin ng papuri, pagsamba at mga panalangin, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, dalangin namin na ibubuhos mo ang iyong mahal na espiritu sa lahat ng kaluluwa na inipon mo sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng prayer line na ito na ikaw ang nagtatag. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, hinihiling po namin na katatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa na narito sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming kaligtasan, ikaw ang lunas, ikaw po ang ilaw, ikaw po ang landas, ikaw po ang lakas, ikaw po ang kanlungan, ikaw po ang kagalingan, at ikaw po ang aming buhay. Igawad mo po, Panginoon, ang kaluluwatian ng iyong mahal na espiritu upang makapasok ang bawat isa sa amin sa iyong mahal na presensya ngayong gabi. Pahiran mo po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu ang magpapahayag ng banal na salita sa gabing ito upang ito ay magsilbing tinapay ng buhay sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy ka naming pupuriin ng buong puso sa gabing ito na ikaw ang tumakda, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyong lahat ng mga karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magdiwang po tayo sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin sa pangalan ni Jesus. Magpuri tayo sa Panginoon. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, awitin natin ito. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, ang lahat ng lingkod ng Diyos, ipahayag ginawa ng Diyos ang buhay lingkod niya Diyos. Minsan pa, awitin natin. Ang lahat ng lingkod ng Diyos, ang lahat ng lingkod ng Diyos, ipahayag ginawa ng Diyos.
Mr. Chair. Makapangyarihan ka at mapagpala. Walang imposible sa'yo. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Tayo na, mga kapatid. Pakita natin ang Panginoon. Tayo magsaya sa Panginoon. Sa Panginoon, bago ang sayawitan. Tayo magsaya sa Panginoon, bago ang sayawitan. Saya ding purihin. Purihin siya. Hallelujah. 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 Minsan pa. Hallelujah. 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 Tayo'y magsaya sa Panginoon. Tayo'y magsaya sa Panginoon. Bago namin sayawin. Halina, sabay-sabay. Tayo'y magsaya sa Panginoon. Bago namin sayawin.
It's for Filipinos. One second. Come here. I can't hear you. One second. Hallelujah. Malugod na paanyaya sa inyo muli dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle at ang Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabing ito, tayo po ay na-broadcast ng globally ngayong gabi at nasa portion na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita at tatawagin ko na po si Tess upang siyang maghahatid sa atin ng balita. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin Panginoon. Salamat at Pastor Marina. Ang salita po ng Panginoon na
ating pong pag-aaralan ngayong gabi or pinigay po ng ating Panginoon ay galing po sa awit or Psalm, awit 33, 33. Mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y mangagpasalamat sa Panginoon na may alpa. Ang alpa po ay harp. Praise the Lord with harp. Magsiawit kayo sa mga pagpuri sa Kanya ng mga salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Ito po yung Psalms 1, 2, and 3. Sinasabi po rito na ibigay natin ang ating papuri sa ating Panginoon dahil po sa Kanyang mga ginawa para sa atin. At pagpapatuloy po ng verse 3, magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay, sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid. At lahat niyang ginawa ay ginawa sa pagtatapat. Sinasabi po ng verse 1, 2, 3, and 4 na tayo ay magpuri sa ating Panginoon. At sabi po sa verse 4, sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat o ginawa niya sa ng may katapatan or katotohanan. Sa verse 5 po, iniibig niya ang katwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Tayo po tayong mga nilalang niya at lahat ng ating mga nakikita at di nakikita sa ating paligid, lahat po ito ay alam natin na gawa ng Panginoon. Pero dahil parang nakasanayan natin na ito'y kasama natin sa araw-araw, maging ating pamilya, kuminsan hindi na, yung parang nagiging ordinaryo. Pero sinasabi po rito sa Salmo na ito na ibigay natin ang papuri sa ating Panginoon. At dahil nga po sa Kanyang mga nilikha. Sa verse 6 po, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. Sa verse 6, sinasabi po rito yung ginawa ng Panginoon sa Genesis pa lang, na sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa salita lamang ng ating Panginoong Jesus ay nagawa ang langit at lupa at lahat ng laman nito. At lahat, continuation po ng verse 6, at lahat ng matatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng Kanyang bibig. Pinapakita po dito sa verse na to ang kapangyarihan ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng Kanyang salita at paghinga ay nalikha niya ang lahat ng laman ng langit at lupa. Kanyang pinipisan ng tubig sa dagat na parang isang bunton. Ang ibig mong sabihin ito ay sa King James po, He gathers the waters of the sea together as a heap. Para pong yung hinahawi at pinagsasama-sama. Inilalagay niya ang kalaliman sa mga kalawakan. So, yung from verse 1 through 7, sinasabi po rito yung mga ginawa ng ating Panginoon na sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita at sa Kanyang paghinga. Sa verse 8, ang sabi, matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Ito po yung parang response na hinihingi. Kumbaga, paano mag-respond tayo na nilalang niya. Ang sinasabi po rito ay matakot. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga taga-sanlibutan sa Kanya. Sapagkat siya'y nagsalita at What do you leave nangyari. all the water in here for? Pinapakita pa rito ang kapangyarihan ng I always Diyos drain na mine. kapag siya ay nagsalita,
ang kanyang sinabi ay nangyayari. Pero ang sinabi po rito ay matakot nawa ang buong lupa sa Okay, here it Panginoon. goes. Yung takot po na sinasabi rito Wow! ay hindi po yung takot na That's pag hot. natakot ka ay tatalikod Yeah, give me ka 2 ice cubes. at lalayo. Hindi po yun yung takot I na know that's sinasabi stinking rito na hot. maging response natin Mine's bilang not that way when I nilalang did niya. it. Sa Mateo 14, Matthew 14, verse 26 to 29, yun po yung isang example nung ginamit din po dun yung takot. Matthew 14, verse 26 to 29. Ito po yung time na naglakad ng Panginoong Jesus sa tubig at nakita nga po siya ni Pedro at ng iba pang mga apostol, mga disipulo niya. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad Well, that sa didn't ibabaw last ng long. dagat, ay They didn't do anything, Joy. nangagulumihanan sila at nagsabing multo, at siya'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsabing, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. That's not hot So, at all. in-express po nila rito ang takot nung una nilang makita Joy? yung display ng kapangyarihan Spicy, ng it's ating not Panginoon hot. na naglalakad sa tubig. At sumagot sa kanya si Pedro na It's nagsabing, not burning my mouth. Panginoon. Ibig sabihin no, It's burning my na-recognize tongue, ni that's Pedro na ang taong naglalakad sa tubig ay ang Panginoong Jesus at tinawag nga po niya itong Panginoon. Kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin po ay let me come to you. Titingnan ko lang po dun sa English version. Matthew 14. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. And he said, Come. So ang sagot po ng Panginoon, halika. Yun po ang naging response ni Peter. Nakita niya yung display or pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon na ito ay naglakad sa tubig. Ang unang-una nilang naging response ay takot. Ganun din po ang sabi dito sa Psalms 33 verse 8, matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Ibig sabihin lang po nun yung parang matakot hindi dahil para lumayo, kung hindi matakot at ma-recognize natin na ang ating Panginoon na ating sinasamba ay makapangyarihan at ang mga bagay na imposible kaya niyang gawin. Ginagawa niya kahit hindi natin hinihingi. Katulad nung ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Pedro at ipinakita niya na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa tubig at siya ay nasa ibabaw ng tubig. Dahil wala pang gumagawa noon at imposibleng may gumawa noon. Kaya yung bagay na imposible na nagawa ng ating Panginoong Hesus, nung makita nila Pedro at ng mga kasamahan niya, sila ay natakot. Dahil nakita nila na mangha sila at yung kanilang initial na naging reaksyon, ito ang isang bagay na hindi pwedeng gawin ng kahit na sinong tao. Pero ang Panginoong Hesus, kaya niyang gawin. Pero pagkasama ng takot na yon, hindi sila lumayo. Or parang hindi rin nila pinagtabuyan kung ano man yung nakita nila. At nung na-recognize nila na ito nga ang Panginoon, ang naging reaksyon nga po ni Pedro ay gusto niyang lumapit sa ating Panginoon. Yun po ang hinihingi sa atin ng Salmo 33, na tayo'y matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng mga sanlibutan sa Kanya.
sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Ganun po kamakapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kapag siya ay nagsalita, kung ano ang kanyang sinabi, yun ang mangyayari. Wow. Sinabi rin po sa Revelation, I am the Alpha That's a little and on the Omega. hot side. Kung ano ang unang titik at huling Well, that titik one ng alphabet ng Grego. Ibig sabihin nun, ang unang salita at huling salita ay nasa ating Panginoong Hesus. Sa mga taong may karamdaman, marami kayong maririnig na maaring walang kagalingan or mga imposible. Ang huling salita ay nasa What are ating you doing? Panginoon. Kung ano ang sabihin ng ating Panginoon, yun po ang mangyayari. At sinabi nga po sa verse 9, How much sapagkat more siya'y you got? nagsalita at nangyari. Siya'y Oh. nag-utos at tumayong matatag. Verse 10 po, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang niwawalang bahala How many ang minutes did you put pag-iisip this in ng for? bayan. Ang payo ng Panginoon ay Mine wasn't that nanganayong hot like this. matibay Heat magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Ito po yung pag-iisip. Sa verse 9 po, verse 11, ang pag-iisip ng kanyang puso, ang thoughts po ng ating Panginoon sa lahat ng salit-saling lahi. Ibig sabihin po Do I nun, have to ang go get her, kanyang did she thoughts say? ay nakatuon sa atin. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Ito po ang ating Panginoon at siya po ay nakatingin. Ang kanyang pong pagtingin ay nasa ating pong mga kanyang nilalang. Verse 13, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Siya'y naguhugis ng mga puso ng lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Walang hari na nakaligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo. So, hanggang sa verse 16 po, makikita na verse 1 to 3, sinasabi po na purihin natin ang Panginoon. Dahil sapagkat po ang kanyang salita, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita ay nangyayari sa lahat ang mga langit. Ang salita po ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Pagdating po sa verse Hey, girl, come here. verse 13, You know one of them ang other, pagtingin ng ating things that Panginoon are in mula there sa langit, of noodles? kanyang minamasdan Teach ang me lahat one of those, please. na anak ng mga tao. Yeah, Siya I don't po ay care. nakatingin Not the sa hot atin. one. Tayo sa ating mga araw-araw na gawain, kumisan masyado tayong busy, nakatingin tayo ng horizontal. Kumbaga nakikita natin yung kalawakan at yung mga bagay-bagay na ating Thank you. gagawin. Hindi tayo tumitingin ng pataas or itinutuon ang ating pagtingin sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko pong sabihin na bigyan natin ng halaga na ang Panginoon po ay nakatingin sa atin. Kumbaga, tugunan natin din yun, kanyang pagtingin sa atin. Nakatulad ni Pedro, sinabi po sa verse 8, matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Matakot hindi para lumayo. Matakot para makita natin na siya ay makapangyarihan at tayo ay hindi. At nang sa gayon, at makita rin natin na siya ay nakatingin sa atin. So, ilapit natin, tayo ay sa kanya lumapit. Pupunta na po ako sa verse
verse 18. Narito ang mata ng Panginoon na nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. you do me that Sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Sasabihin ko lang po ito sa English. Since you have nice Behold, handwriting, can you the take eye of the the Lord is upon red them that fear Him, upon marker them and, that and hope do my, if I in tell His you what to put up mercy. here, Ang on the unseen board, o yung so we can all read it. ang mata at ito po yung parang kanyang Of all the focus. crap. Ang focus po ng No. ating Panginoon Well, you ay can- nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. what? Just on what? One end? Sabihin na nire-recognize natin ang ating pangangailangan I'll take sa Kanya. At I'll hindi take care. lamang yun, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Ibig sabihin po nun sa ating mga tao na nakikilala ng ating Nakikilala. Panginoon ay hindi lang makapangyarihan kung hindi maganda ang Kanyang loob upang iligtas ang kanilang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon. Siya'y aming saklolo at aming kalasag. Sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya. Sapagkat kami ay nagsitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Sumaamin nawa ang inyong kagandahang loob, O Panginoon, ayon sa aming pag-asa sa iyo. Tayo po ay tumingin. Ang ating pong Panginoon ay naunang tumingin sa atin at makikita po natin dito sa chapter 33 na to po ng Salmo na ang pagtingin po ng ating Panginoon ay nakatuon sa atin. At tayo po ay lumapit sa Kanya, hindi dahil lamang sa tayo ay may pangangailangan, kung hindi siya po ang ating Panginoon. At sinabi nga po dito na ang Panginoon, sa salita lamang niya, ay ang lahat ay may nangyayari. Kapag sinabi ng Panginoon, yun ay mangyayari. Sinabi rin po dito na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Tayo po ay lumapit ngayon sa ating Panginoon dahil po mahal na mahal niya tayo at ang kagandahang loob ng ating Panginoon para sa atin ay walang hanggan. Yun lang po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Okay, listen Salamat, Sister Tess. to this instructions. Ang ating Your aral stuff sa in gabing here. ito ay mula sa Salmo Put the strainer in there, but then take the 33, stuff out of the versikulo Take the 1 yes. hanggang 22. Gayon din sa Mateo 14, versikulo 26 hanggang 29. At kanyang nabanggit ang When we get done in the kitchen, make sure the water is dripping again. 1, versikulo 11. At upang maintindihan natin ang kanyang sharing sa gabing ito, inaasahan naming babalikan ninyo ang mga scripture readings na kanyang nabanggit sa gabing ito upang ating maunawaan ang laman ng kanyang mensahe. Hallelujah. Salamat na muli, Sister Tess. At nasa dako na po tayo ng mga prayer requests. At pinapakilala uli namin ang istasyon na ito. Tayo po ay ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line together with Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay napapakinggan globally sa gabing ito. At nasa dako na po tayo ng
mga prayer request. Kung sino man po ang may prayer request, nakabukas po ang linya para sa inyo. Sino po ang may mga prayer request? Ako, Sister Connie. Oh, magandang gabi, Sister Connie. Ano po ang prayer request? Gusto kong i-prayer request yung alaga ko na matanda dahil nagpapa-chiropractor siya dahil mayroon siyang dermamyositis. Sakit sa balat na yung sakit niya sa balat nililimited ang movement niya, parang naaano ang movement niya na yung nalilimitahan, hindi niya may ang kamay niya. Sakit sa balat yan yung dermamyositis. Okay. Parang cancer. Oh, okay. Tapos nagpapa-therapy sa chiropractor. Kilala ba niya si Lord? Oo, nagsisimba siya. Pero doon sa Katoliko nagsisimba, pero alam niya tungkol sa salvation na pag-usapan na namin. Amen. So, itataas natin siya sa gabing ito. Ano pa, Sister Connie, may iba pang prayer request? Yung mga kapatiran na naipit sa trabaho dahil sa sama ng panahon, sana makauwi sila ng maayos. Amen. Napakataas ng snow ngayon, lalong-lalo na sa mga pareho ng Long Island. I think gayon din sa Queens or sa Manhattan. Oo. Umuwi ako kaninang umaga. Pagdating ko sa trabaho, umuwi ako kaagad kasi naisip ko baka mamaya hindi na tuloy ako makauwi pag magtagal pa. Amen. Okay, so itataas natin yan. Na sana yung mga kapatiran makauwi sila ng maayos na at saka yung mga bus driver, yung mga nasa road, sana mailigtas sila sa mga masasamang pangyayari sa daan. Salamat, Sister Connie. At lalo na mga bus driver, mga train operator. Okay. So, itataas natin siya. Claire, can you pray for that? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Sister Tess, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, we would rejoice in you, Lord, and seek after you as you, Lord, consider each one of us, Lord God. Lord, help us to look not on our situation, but look up to you, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we have many requests, Lord God. And Lord, first of all, Lord, we thank you for another opportunity that you've given each one of us to come on this prayer line and to pray and stand in the gap for your people, Lord God. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you for the honor, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we just want to lift up Sister Connie's prayer request for her elderly patient, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, you would heal the patient of their skin condition, Lord God. Lord,
also bring movement to the hand, Lord God, and Lord, just bring complete healing to this skin condition that they have, Lord God. And Lord, also heal it that the hand would be able to move properly, Lord God, the way you've created it to move, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that you would continue to reveal yourself to this elderly patient, Lord God, that, Lord, they would come to know you more and more, Lord God, and have a deeper relationship with you. And Lord, and also have you as their Lord and Savior, Lord God, that, Lord, you would continue, Lord God, to let them grow in the saving knowledge of who you are, Lord God. And Lord, we also pray for the weather outside today, Lord God. We know, Lord God, that the snow is still coming down, Lord God, and Lord, there's still workers out there that need to get home. We pray for their safety, Lord God, that you would give them traveling safety, Lord God, as they continue home, Lord God, especially the bus drivers, the people who drive the trains, Lord God, all those workers outside, Lord God, who's still working now, Lord, that even though the weather it's still snowing, Lord God, that, Lord, you would get them home safely, Lord God. Lord, we also want to lift up to you, Lord God, this prayer line, Lord God. We thank you, Lord, for the opportunity that you give us, Lord God, to pray for your people, Lord God. Lord, we also thank you, Lord God, that the word goes forth on this prayer line, Lord God. And we pray, Lord God, that as people are listening, Lord God, that, Lord, you would encourage them through your word, Lord God. You would speak to them through your word, Lord God. Reveal more of who you are, Lord Jesus, to them through your word, Lord. And Lord, we thank you for each intercessor tonight, Lord God. And we pray, Lord God, as we pray in the name of Jesus, Lord God, that you would hear and answer the needs of your people tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Sino pa po ang may mga prayer requests o ang maaaring mag-pray sa gabing ito? Hello, Pastor Marina. Sister Hi, Chit. Sister Chit. Good evening. Magandang gabi, Sister Chit. Binibigay ko ang kapurihan sa Panginoon. The other day we were in a nursing home and a patient, the name is Gina, she accepted the Lord. Amen. And she has, I think, a diabetes, so she feels cold all over her. She's so cold all over her body, and I prayed for her. I told her that God is able to heal her if she believes, and so she accepted the Lord. So I told her I will pray for her. So I will meet up Gina. I know her only with Gina. She is still young. And also, a prayer request was sent to me by Sister Dudina. Excuse me, the Filipino friend of her, Veronica, has leukemia. So we'll just lift her up in prayer. And we pray also for our children who have backslided. And we pray that I heard you come say back to something. the Lord, our family members, and the backsliders, and those who does not know God yet. And we pray for them that they will soon open their hearts to Jesus. We pray for healing for Pauline's body. She has cold. And to please, I just thank God for the safety because she was able to come home safely. Although they left office 5:30, so I thank God for that. We just continuously pray for all others who are having a hard time going home. Thank you. Hallelujah.
Sister Connie? Sister Connie, andiyan ka pa? Oo, nandito pa. Pwedeng pakitaas ng prayer request ni Sister Chit? Hindi ko narinig yun. Okay, Sister Chit, pwede pakiulit? Ang pangalan niya, Gina, tsaka yung isa, Veronica. Isa mayroong diabetes, isa may leukemia, pero tumanggap sa Panginoon si Gina. Please pray for her. At saka yung mga family members na hindi pa nakakilala sa Panginoon at saka mga backsliders na family members, we just pray that they will come back to the Lord. And then What'd you say? for healing of sickness among family members, and also They're for coming out the other end, safety wasn't it? of those who Man, you're are saying something. on the road going home. Thank you. Okay. I wouldn't do that too much or you might end up crapping yourself. Hallelujah, Lord. Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, sa gabing ito, Lord God, sa pagkakataon na muling lumapit sa iyo, Lord God, at makapaglingkod at Lord God, makapag sa pamamagitan ng panalangin, Lord God, pinagpapasalamat namin ang pribilehiyong ito, Lord God. Tinataas namin, Lord God, ang pagpupuri namin sa pangalan mo, Lord God, at binibendisyonan namin ang iyong ngalan, Lord God, dahil napakabuti mo, Lord God. Lord God, salamat sa mga bendisyon na pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Ito mga kapatiran ko sa prayer line. Salamat, Panginoon ko, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga kasagutan, Lord God, na ipinarating mo sa aming mga hangad sa panalangin, Lord God. Lalo lang, Lord God, na kami ay nagkakaroon ng desire na makapag-pray, Lord God, dahil nakikita namin ang mga resulta, Lord God, sa aming mga panalangin, Lord God. Lagi mo, Lord God, sinasagot lahat ng mga request namin. May mga kasagutan kaming, Lord God, na natatanggap at nakikita. Lord God, salamat, Lord God, dahil ikaw ay Diyos na, Lord God, na nasa tamang oras ang lahat ng iyong prayer answered, Lord God. Salamat, Panginoon ko. Lord, itong mga kapatiran, mga bagong kapatiran, yung si Veronica, yung isa, Lord God, yung may diabetes, kaparis ko rin na may diabetes, Lord God. Tinataas ko, Lord God, sa iyo dahil itong karamdaman na ito, Lord God, napakaraming tao ang may karamdaman na ganito na, Lord God, pinapanalangin namin na magkaroon siya, Lord God, ng kagalingan, Lord God. Pagalingin mo siya, Lord God, at bigyan mo siya, Lord God, ng karunungan kung paano niya i-manage ang kanyang, Lord God, karamdaman, Lord God, dahil itong diabetes, Lord God, kinakailangan, Lord God, na magkaroon ka ng self-discipline at pag-aalaga sa sariling kalusugan at sa mga patungkol sa mga kinakain, Lord God, at sa Lord God, yung Lord God, na magkaroon din siya ng participation na gumawa ng kung ano man ang dapat na
na susundin patungkol dito, Lord God, sa mga diet program, Lord God, at sa patungkol sa mga inumin, Lord God. Lord God, tinataas namin sa iyo na magkaroon siya ng lakas, Lord God, na maisagawa lahat, Lord God, ng nararapat na gawin niya, Lord God, patungkol sa pag-inehersisyo, Lord God, at saka, Lord God, yung also, Lord God, magkaroon siya ng desire na lumapit sa iyo, Lord God, at Lord God, ang mga pamilya niya, Lord God, na also, Lord God, na sila ay lumakad, Lord God, sa daan na binigay mo na matuwid na daan, Lord God, papalapit sa iyo, Lord God, at mamuhay ng buhay, Lord God, na nakakapagbigay puri, Lord God, sa iyong pangalan, Lord God. Tinataas namin ang mga kapatiran, Lord God, na nangangailangan ng salvation, Lord God. Pinapanalangin namin, Lord God, ang mga kapatiran also na nanlalamig na sa kanilang paglakad sa buhay Kristiyano, Lord God. Lord God, bigyan mo sila ng encouragement, Lord God, na ikaw ay palaging naririto ka lang, Lord God, hindi ka lumalayo, hindi mo kami iniiwanan, Lord God. Kami lang, Lord God, ang minsan ay nanlalamig at nakakalimot, Lord God, pero Lord God, palagi ka nasa buhay namin at hindi ka nakakalimot at minsan hindi mo kami nilalayuan, Lord God. Sinataas namin, Lord God, ang mga kapatiran na mga kamag-anak, Lord God, namin na kailangan, Lord God, ng salvation, ng kaligtasan, Lord God. Lord God, na padalhan mo sila ng mga personal witness, Lord God, na ispuin mo ang mga puso nila, Lord God, at Lord God, bigyan mo sila ng spirit of listening. Yung Lord God, bukasin mo ang kanilang pandinig, Lord God, at ang kanilang mga isipan, Lord God. Ipuin mo ang kanilang mga puso, Lord God. Palambutin mo ang kanilang mga puso patungkol, Lord God, sa pagtanggap, Lord God, ng iyong mga salita, Lord God, ng iyong, Lord God, ng iyong inialay sa amin na buhay na walang hanggan, na sana, Lord God, na maintindihan nila, Lord God, na lahat ng tao ay nangangailangan, Lord God, ng salvation, ng kaligtasan, Lord God. Walang isang na tao na hindi nangangailangan, Lord God. Lahat ng tao kailangan ka namin, Lord God. Lord God, tinataas namin, Lord God, ang mga tao na hindi pa nakakarinig ng mensahe, Lord God, na patungkol sa kaligtasan, Lord God, at sa iyong mga banal na salita, Lord God. Tinataas namin sa iyo, Lord God, na magpadala ka ng witness, Lord God, sa bawat isang tao, lalo na yung mga kamag-anak namin na mga malalayo ng mga kamag-anak namin, Lord God. Hindi namin sila kinakalimutan, Lord God. Tinataas namin sa iyo, Lord God, at Lord God, na hindi namin nais na maiwan sila, Lord God. Gusto rin namin, Lord God, na mailigtas sila, Lord God, na matanggap nila ang buhay na walang hanggan, Lord God. Lord, lalo na ang aming bansa na aming pinanggalingan, yung native land namin, yung Pilipinas, Lord God, isinataas namin sa iyo, Lord God. Bukasin mo, Lord God, ang bawat puso ng bawat mamamayan sa aming bansang Pilipinas, Lord God. At ang mga simbahan, Lord God, tinataas namin sa iyo na lumakad ng matuwid, Lord God. At ang mga kapastoran sa aming mga simbahan, Lord God, tinataas namin sa iyo, Lord God, hipuin mo ang kanilang
mga puso na sila ay magkaroon, Lord God, ng pagnanais na maglingkod sa iyo ng matapat at matuwid na lumakad sa iyong daan na maliwanag, Lord God. At Lord God, na sila ay maging mga halimbawa, Lord God, na sila, Lord God, ang mag-akay ng mga tao, Lord God, na mailapit sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God, at ang mga kabataan namin, Lord God, ang mga teenager, Lord God, ang mga bata sa mababang paaralan, Lord God. Lord God, magpadala ka ng mga witness habang sila ay mga bata pa na makilala na nila patungkol sa buhay na walang hanggan, Lord God, na mga bata pa malaman na nila, Lord God, na sila rin ay nangangailangan ng tagapagligtas, Lord God. Lord, salamat, Lord God, dahil, Lord God, lahat ng mga puok, Lord God, ay ipinapadala mo, Lord God, ang inyong mensahe, Lord God, na patungkol sa kaligtasan, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga naglilingkod sa iyo, Lord God, ng matapat, at Lord God, na nagtitiis kung anuman kalagayan, Lord God, ang dinadanas nila para lang makapaglingkod sa iyo. Tinataas namin, Lord God, ang kanilang mga panampalataya, Lord God. Pasibayan mo, Lord God. Bigyan mo sila, Lord God, ng sapat, Lord God, na pangangailangan, Lord God. At ang mga kapatiran namin, Lord God, na nangangailangan, tinataas din namin sa iyo, Lord God, na bigyan mo sila, Lord God, ng mga kailangan nila, Lord God, patungkol also sa trabaho, Lord God. Mga kapatiran namin na nangangailangan ng trabaho, Lord God. Bigyan mo sila ng mga trabaho, Lord God. I-provide mo sila, Lord God, dahil ikaw ang aming provider. Ikaw lang ang aming pag-asa. Wala kaming ibang inaasahan at wala kaming iba, Lord God, na dapat, Lord God, na tawagin kundi ang ngalan mo lang, Lord God. Dahil nasa iyo, Lord God, ang aming buhay, Lord God. Ikaw ang aming pag-asa, Lord God. Ikaw, Lord God, ang lahat-lahat nasa iyo, lahat ng kailangan namin sa buhay. Salamat, Panginoon ko. At sa gabing ito, salamat, Lord God, pinapaabot namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, sa iyong ngalan at sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Connie, at tinatawagan ko si Sister Chit. Sister Chit, nasa linya ka pa? Opo. Okay, pwede pong ipagdasal nyo ang mga nangangailangan ng salvation, lalong-lalo na ang ating mga backslider. Yan ang safety ng mga workers na nasa labas pa ngayon habang tayo ay nagkakaroon ng snowstorm. Okay? Okay. Sige na. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon, na once again kami ay nasa prayer line. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon. Makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga provision mo sa araw-araw sa aming buhay. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat dito, Lord God, sa Pastor Marina, kay Pastor Mel. Glory Tabernacle, salamat po sa iyong mga ginagamit na pagpapalawak ng iyong kaharian. Ngayong gabi, tinataas ko po sa iyo, Lord God, yung aming mga mahal sa buhay na mga backsliders, Panginoon, lalo na yung aming mga anak, mga aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, mga kapatid sa pamilya, Panginoon, Lord God, hipuin mo po sila, Lord God. Ikaw lamang po ang makakapagbago sa kanila. Ikaw lang po ang makakapagpaliwanag sa kanila ng tunay na gospel ng salvation. Panginoon, Lord, hipuin mo po ang aking anak na si Concy.
Balik mo po siya sa iyo, Lord God. Ang desire niya ay maging desire. Ang desire niya sana, Lord, i-post mo na magkaroon siya ng desire sa iyo, Panginoon, Lord God. Jesus, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, mga sambahayan, Panginoon, na makita nila ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoon, Lord God. O Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Ito po ang magpakilala sa kanila. Magpakita ka po sa kanila. Magpadama ka po sa kanila. Lord God, malaman nila, Panginoon, na ito hindi religiyon, kundi relasyon sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong mga provision. Salamat po sa mga binigay mong mga trabaho na pinag-pray namin sa prayer line na ito. Panginoon, patuloy mo pong, Lord, buksan ang mga provision sa mga nangangailangan ng trabaho, Lord God, sa mga nangangailangan ng apartments, Lord God, at sa mga doon sa mga nag-undergo ng stress, oppression, and depression. Panginoon, hikuan mo po sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng luna sa kanilang kalagayan na nandoon. Kung ano man ang kanilang kalagayan, Panginoon, bigyan mo po at magbukas ka ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, mga kapatid na walang trabaho. Ganun din po yung mga nangangailangan ng apartments. At lalo na po, Lord God, hipuin mo po ng iyong pagpapagaling ang mga taong oppressed and depressed, Panginoon. Yung pong mga stress out, Panginoon. O God, wala pong imposible sa iyo. Magkaroon sila ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. At ngayong gabi, tinataas din po namin ang Glory Tabernacle, Lord God, ang mga gawain na binigay mo kay Pastor Marina at kay Pastor Mel. Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang Healing Ministry, ang Evangelism Ministry, ang Speed New York Ministry. Oh God, Lord Jesus, magpadala ka po ng mga kaluluwa na nangangailangan, Lord God, na malaman nila na kapag binukas nila ang kanilang puso sa iyo, Panginoon, kung Jesus, ang lahat ay magbabago sa kanilang buhay. Panginoon, gamitin mo po mightily si Pastor Sumel at si Pastor Marina. Panginoon, bigyan mo po sila ng iyong proteksyon, bigyan mo po sila ng kalusugan at pagpapala at pangailangan ng mga pamilya, ganoon din po ang kanilang mga anak, Panginoon, Lord. O God, bastasan mo po sa iyo sila ng iyong banal na espiritu at patuloy mo silang gabayan sa lahat ng mga bagay na pinagagawa mo sa kanila, sa simbahan, sa Glory Tabernacle, Panginoon. At lalong-lalo na po ngayon, Lord God, yung mga nagtatravel pa uwi, Panginoon, proteksyonan mo po sila, Lord God. Napaka lalim ng snow, Panginoon, Lord God. Panginoon, ikaw po ang mag-protect doon sa mga tao. O Lord God, magpadala ka po ng iyong mga anghel, gabayan, lalo na yung mga nagsisilbi sa iyo, yung mga naglalagay ng asin sa highway, mga drivers, o Lord God, sabi nila 13 hours sila, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan ng katawan, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kahit masama ang panahon, kami ay tinulutan mong makapagnalangin. Panginoon, purihin ka namin sa aming kalagitnaan, sambahin ka namin, Panginoon, luwalhating ka namin, Panginoon, tinataas namin yung pangalan dito sa prayer line na ito. Salamat po sa iyong salita ngayong gabi, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na ginamit mo dito sa prayer line, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ganun din po ang aming bansang Pilipinas. Tinataas po namin. Maraming naman ngayon na baha sa Mindanao. Panginoon, Lord God, oh God, Lord, ipulin mo pa mga puso ng mga tao na makatatag sila at tumawag sa iyo, Panginoon, at mangusap pa sa kanila na ang kailangan mo ang kanilang puso, hindi relihiyon, Panginoon. Baguhin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord Jesus. At alisin mo po sa kanila ang spirit of idolatry, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga ginawa sa mga tao, Lord, sa iyong provision sa mga taong nangangailangan sa Pilipinas na naapektuhan ng sakuna. Panginoon, salamat po sa iyong mga katapatan. Salamat po sa mga taong tumulong doon, Lord God.
At ngayon, Panginoon, ay pinapanalangin ko, Lord, na patuloy mo silang gabayan ang mga God at itaas ang encourage mo po sila sa anumang kalagayan na nandoon sila. May mga tao na hindi pa nadarating ang tulong, Panginoon, Lord. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, Panginoon, lalo na po yung sinasabi ni Sister Connie sa parte ng Samar. Panginoon, bisitahin mo sila doon, Lord God. Magpadala ka ng mana ng galing sa iyo, Panginoon, Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kapag kami dumalangin sa iyo, pinipiling mo ang aming panalangin. Palakasan mo pa ang mga pastor na nagsisilbi sa iyo, Lord, doon sa Pilipinas, Panginoon. Lalo Invite you to join us for Operation Evangelism. Panginoon, Lord God, sa iyong mga ginagawa. Lord God, at patuloy po kaming magpupulit, magpapasalamat sa iyo dito sa prayer line na ito. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhating ka namin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tinatawagan ko si Tess. Yeah. Hello, Ate Marina. Okay. Pwedeng pakitaas ang ating mga kabataan. You need to turn the front light on. Na magkaroon sila ng Then, pag-asa or nicely, hope at ang kanilang mga kaibigan na siyang kasama nila sa araw-araw. Also, go out there. Ang mga tahanan na walang mga single parents na magkaroon sila ng hope. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay aming Diyos at ikaw ay nagpahayag sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Lord God, na ang pag-ibig mo ay aming pag-asa, Panginoon, na alam namin na ikaw ay nakatuon sa aming mga pangangailangan. Lord God, namatay, pinigay mo ang iyong sarili sa krus para kami ay mailigtas. At ang mga pangangailangan na ito ay karagdagan na lamang sa binigay mong kaligtasan para sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami ay iyong dinidinig. Lord God, dalangin ko po sa inyo ang Lord, ang mga kabataan, Panginoon, na Lord, dalangin ko na ilagay mo, nabuksan mo ang kanilang puso na makita nila na ang kanilang pag-asa ay nasa iyo lamang, Panginoon. At dalangin ko na makita nila at mayakap sa kanilang puso, Panginoon, at bigyan mo sila ng pangunawa. Dalangin ko, Lord, na palibutan mo sila ng mga kaibigan na Lord, lalo na ang aming mga kabataan sa mga Kristiyanong tahanan sa nasa prayer line na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko na sila ay bigyan mo ng ilaw na maningning upang ang mga kaibigan nila, ikaw ay makita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang mga pamilya, Panginoon, na nagkakaroon ng kahinaan dahil sa mga problemang financial, Lord, at maaring yung mga responsibilidad, Panginoon, sa pagpapamilya. Dalangin ko na ikaw ang magbigay ng kalakasan na kanilang pangangailangan, Lord. Be the father to the fatherless. Be the husband to those who are single parents. Be the wife to those who are single fathers, O God. Dalangin ko na ikaw ang magpuno, Panginoon, na kung ano ang bagay na kailangan nila, Lord. Na nasa iyo lamang lahat ng aming pag-asa, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, na seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you, Lord. Yun ang iyong pangako, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, alam namin na kapag iyong sinabi, ang lahat ng ito ay matutupad. At yun po ang aming pinanghahawakang pag-asa, Panginoon, dahil alam namin na ang iyong pagmamahal ay nakatuon sa amin. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na sa Pilipinas po, Panginoon, na ang greed, Panginoon, na sumisira ng buhay ng mga tao, na mayaman ang aming bansa kung sa yaman din lamang dahil sa iyong mga ibinigay na kalikasan.
maraming mga nagtatrabaho sa ibang bansa, maraming perang pumapasok sa aming bayan. Pero marami rin po ang mga sakim, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na wasakin mo po, Panginoon, ang kasakimang ito. At Lord God, na ang mga taong nangangailangan ng tulong, sila po ay abutin mo. Dalangin ko, Lord, na ang iyong pangalan lamang, Panginoon, Lord, ang kanilang tawagin, Panginoon, na ikaw lamang ang pangalan, Lord, na above all names, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang tingnan, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ay sa iyo lamang ituon ang kanilang pangangailangan, Lord. Lord, dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na si Ate Baby na aking pong cousin-in-law, Lord, na may cancer. Lord, I pray, oh God, alam ko pong matapang siya at malakas ang kanyang loob. Pero sa kaloob ng kalooban ng kahit na sinong tao, Panginoon, at mayroong naghahanap ng Panginoon. At dalangin ko nakatagpuin mo siya kung saan siya naroon, Panginoon. Lord God, I pray, Lord, Lord, reach out to her, oh Father God. I pray na, Lord, mercy mo, Panginoon. Be merciful unto her, oh Father God. Dalangin ko, Lord, na ituwid mo po siya sa kanyang pinagdaraanan ngayon, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na magpahayag ka sa kanya, Lord, at makita niya na, alam ko po, Panginoon, na ikaw ang kanyang tinatawag, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na makita kanya ng higit pa sa kanyang pangangailangan, Panginoon. Oh, Holy Lord God, na dalangin ko po sa inyo ang aking anak na si Caleb din, Panginoon, sa kanyang paghahanap ng kanyang eskwelahan, Lord God. At salamat po sa kanyang obedience, Panginoon. At ngayon pong gabi ay dapat meron siyang volunteer sa Times Square at nakinig na rin po siya na hindi na tumuloy ngayong gabi. And I thank you, Lord God, for that obedience, Panginoon. Lord, I thank you with all my heart, Panginoon, na kami po ay, Lord, na tinitipon mo sa iyong pangalan, Lord God, na kami ay naririto ngayon because of your name alone, Lord God. Wala kami ibang pangalan na pwedeng tingalain o pagkatiwalaan, Panginoon. Ang aming pong buong pagtitiwala, Panginoon, ay nasa iyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong ginawa na para sa amin, Lord. Ang lahat ng ito ay karagdagan na lamang, Panginoon. At Lord, we lift this up unto you, O God, lahat ng prayer request namin in faith, Lord God, dahil alam namin na mahal mo kami, Panginoon. At kami po ay may kapayapaan na alam namin na ang lahat ng ito ay tutugunin mo, Panginoon, sa iyong panahon at sa iyong pamamaraan. Lord, we thank you, O God. We honor your name, Lord. We praise you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Tess. Tinatawagan ko si Lai. Amen. Good evening po. Good evening. Maaaring pakitaas mo ang ating bansa, ang ating bayang Pilipinas, na magkaroon sila ng matatag na pananampalataya. Gayon din ang ating mga kapatiran doon sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayon na nagkakaroon ng lubusang pagtitiis and what's going on sa neighboring provinces. Okay, Sister Lai? Ang Diyos, kami po ay muling nanikluhod at nagpupurit, nagpapasalamat sa gabing ito sa pagkakaloob niyo po ng lahat ng katugunan sa aming mga pangailangan, sa aming mga hinaing, mga dalangin, Panginoon, na iniiyak po sa inyo sa gabi-gabi at sa gabing ito. Nawa po ay pakinggan ninyo ang mga kahilingan, lahat po ng tinaas sa gabing ito, at sa tinataas po namin muli ang bansang Pilipinas na pagkalooban niyo po sana sila ng malakas na pananampalataya. Dagdagan niyo po ang pananalig ng mga kapatiran na nanghihina ang kanilang
pananampalataya sa inyo at lahat po ng kanilang mga paghihirap, ang kakulangan, pinansyal at mga pang mga problema pampamilya, Panginoon, at problema na ekonomikal dahil sa nagdaang mga bagyo, lindol at iba pang kalamidad, ay pagkalooban mo po sana sila, Panginoon, ng sapat na tulong upang makapagpatuloy sa buhay na ito. Tunay na napakahirap po na sumunod sa inyo, subalit kayo lamang po ang makapagbibigay ng lakas na kinakailangan upang maging malusog na naman ang aming mga paglakad sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat ay makalayo po sa lahat ng mga temptation o mga tukso na nakapaligid sa bawat isang Kristiyano, lalo na po sa mga naglilingkuran sa inyo sa inyong bahay sampalatayahan, Panginoon. At itinataas din po namin ang lahat ng mga probinsya na nakapaligid sa mga nasalanta na probinsya. Sana naman po, Panginoon, ay magbigay sila ng sapat na tulong, sapagkat sila po ang kalapit na probinsya sa mga taong nasalanta. Wag po sana silang magdamot sa mga ito, at patuloy niyo po silang bayayaan, Panginoon, sa doble po ng mga itinutulong niyo sa kanila. At dinadalangin po namin ang bawat paghihirap ng ina o magulang na nawala ng mga anak, bunga ng kalamidad na ito, nawala ng asawa o namatayan ng magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Patibayin niyo po, Panginoon, ang kanilang kalooban na maitaguyod ang natitira pang miyembro ng pamilya. Higit sa lahat ay mas lalong tumibay ang kanilang pananalig po sa inyo, sapagkat hindi mo po sila pinapabayaan, Panginoon. Kayo po ay lubos po ang inyong pagmamahal sa amin. Kami lamang po ang nakakalimot sa inyo, Panginoon. Subalit, nais po namin, Panginoon, na kami ay lubosang makapaglingkod sa inyo at kayo lamang po makahihipo sa bawat isa upang magkaroon ng tunay na kalakasan ng loob at katapangan upang magampanan ang lahat ng dapat magampanan na naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Tinataas po namin ang Glory Tabernacle Church, sila Pastor Mel, Pastor Marina, Sister Claire, Lola Perfecta, ang mga kapatiran po, Sister Chief, Sister Connie, Sister Jenny, Sister Cynthia, at sa lahat po, Brother Francis, ang Consuming Fire Ministry. Salamat po sa pagkakaloob ninyo na kami po ay makapanalangin at makapagpuri sa inyo sa bawat gabi na nasa prayer line kami, Panginoon. Sa gabing ito rin po, tinataas ko din po namin sa inyo si Pastor Mads na nagkaroon po ng slight na karamdaman na hindi maganda dahil sa panahon na taglamig. Palakasin niyo po sana ang resistensya ng kanyang katawan upang makapagpatuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. At kayo na po ang bahala sumagot sa lahat ng mga pangailangan na aming mga pastor, Panginoon, at lahat ng mga kapatiran. At higit sa lahat, doon din po sa mga tahimik na nakikinig sa prayer line na ito, nawa ay hipuin kayo ng Panginoon sa gabing ito at dinggin ang lahat ng inyong mga panalangin, ang lahat ng mga iniiyak ng inyong puso, ang lahat ng mga kakulangan ninyo sa inyong buhay ay pagpunan ng ating makapangyarihang Diyos. Ito po aming sama at dalangin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, sa iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. 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 At tinatawagan ko na po si Pastor Mel. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo ay magko-close up in prayer. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan
ng mahal na Espiritu. Salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsang pangmuli ay pinagkalooban mo ang bawat isa sa amin dito sa prayer line na ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa iyong harapan at mabigyan ka ng papuri, mabigyan ka ng pagsamba at mga panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Sister Tess. Panginoon, salamat na ikaw nga ang namagitan sa bawat isa sa amin na nasa harap mo sa gabing ito. Ay yung mga lingkod, Panginoon, ikaw ay, Panginoon, alam namin na ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga kasalanan. Ikaw ay binugbog dahil sa aming mga kasamaan. Panginoon, kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at binigyan ng pagkakataon upang mabigyan ka ng kaluluwati ang Panginoon. So lalong-lalo na po ang aming Panginoon, ang tinataas namin ang aming bansang Pilipinas at ang mga bansang hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, at lahat ng aming mga kababayan, 10 ng aming mga mahal sa buhay at kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi, itinataas ko rin, Panginoon, ang mga may sakit, ang may mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, sa kanilang pag-iisip, Panginoon. Panginoon, dalangin ko na hihipuin mo ang bawat isa sa kanila dahil ikaw lamang ang aming kagalingang Panginoon. Salamat, Panginoon, kung anuman ang dinaranas namin na kapag kapighatian sa buhay na ito ay walang kabuluhan, kung ito ay ihahambing namin sa kaluluwatian ng iyong ihahayag sa amin sa iyong piling sa darating na panahon, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kami na lumakad sa iyong katotohanan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong banal na salita na narinig namin sa gabing ito, Panginoon, na ikaw lamang ang aming ilaw sa aming pinatutunguhang landas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa bawat isa sa amin na nasa iyong harapan ngayong gabi. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo, gawin mo rin ito sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po ang aming kababayan, Panginoon, kasama na, Panginoon, ang mga katrabaho at kaibigan namin dito sa Amerika, Panginoon. So Panginoon, sa gabing ito, buksan mo lang, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Hipuin mo ang bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon, dahil sa iyong wagas na pagmamahal, Panginoon, patuloy na papatnubayan mo ang bawat isa sa amin dito sa prayer line na ito, sa oras na ito, upang maging saksi ang bawat isa sa amin sa iyong dalisay na pagmamahal at wagas na pag-ibig sa aming mga buhay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na naghandog ng kanyang sariling buhay, nag-alay ng kanyang mahal na dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama na nasa langit. Ito po ang dalangin namin sa gabing ito, na patuloy ka namin na luluwalhatiin at sasambahin, Lord, sa aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At tayo po ay nagtatapos sa gabing ito on behalf of the Glory Tabernacle and Consuming Fire Radio Ministry. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga intercessors, sa lahat ng mga nakikinig, even the silent listeners, hanggang sa muli na ating pagkikita, at nawa ay samahan tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw-araw. Hallelujah. Hanggang sa Biyernes po magkikita. Hanggang bukas, Miyerkules. Hallelujah. Amen. 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 Paalam. Tayo po ay magtatapos ng papuri.
salamat sa Diyos. Dahil ibinigay niya si Kristo. Si Kristo. Ibinigay para sa ating lahat. Paalam. Paalam po. Hanggang sa muli. God bless. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. Good night. God bless you. Hanggang bukas na muli. Opo. God bless. See you tomorrow. God bless. Your conference recording has stopped. Goodbye.